Welcome again to my virtual mini diary. Bicolana Millennial here, working and staying here in Manila for 13 years. Pero wala pa rin naiipon para sa sarili. Hindi yun joke. Tara, samahan niyo ulit ako sa kaganapan ng buhay ko sa araw ng Miyerkules. Maratis pa nga lang ng gabi bago ako matulog ay nilaga ko na yung mga gulay na gagamitin ko sa kare-kare. Nilaga ko na nga pala yung talong, sitaw at saka pechay. At pinakuluan ko na rin yung meat. Bali pork nga pala yung ihahalo natin sa kare-kare. Usually kasi yung kare-kare ay beef. Pero dahil medyo mahal yung beef, ay pork na lang ang gagamitin natin. Pero sobrang sarap din kasi ng beef. Miss ko na nga siya actually. Hindi ko na kayo tuturuan yung process kung paano gumawa ng kare-kare. Panoorin nyo na lang yung video. Pero yes, may ginamit ako dito na pangpakulat. Mamasitas siya guys at powder na siya. Dati kasi yung ginagamit, yung annatto seeds mismo. Yung ako pa yung gagawa ng paraan para kumulay siya. Minsan ay hindi ko talaga makuha-kuha. Nung nakaraan nga nasayang yung isang supot nun eh. Kasi nasobrahan ko ba naman yung init ng mantika saka ko nahalo yung annatto seeds. Diyos ko guys, yung paglagay ko ng annatto seeds, talsikan talaga sila. Halos maubos yung annatto seeds. Ganun pala yun. Dapat pala, konti lang yung init ng mantika at saka mo na ihalo yung annatto seeds. Buti na lang talaga may extra na supot pa. Kasi kung hindi natuloy yung nilulutuin kong kare-kare kasi sobrang putla talaga. Kapag nasunog pala yung annatto seeds, nawawala na rin yung kulay niya. Nawala na yung red. At buti na lang ngayon, ang binili ng kuya ko ay yung powder na talaga. By the way, yan na rin pala yung babaunin. Yan yung kakainin ko during lunch. Alam nyo ba guys na yung boss ko palagi din yung nagbabaon. Kaya hindi talaga ako nahihiya na magbaon din kahit nagtatrabaho na ako kasi sobrang laki talaga ng natitipid ko kapag nagbabaon ako. Kahit nga tubig, nagbabaon pa rin ako kapag bumabiyahe. Pero sa office, libre naman yung tubig. Kapag nasa biyahe lang ako, kailangan ko lang na may dala ako ng tubig para hindi na ako bibili ng mineral. Isipin nyo guys, 15 pesos to 20 pesos din yung mineral na yun. Yung 15 pesos na yun, pag naipon sa isang linggo, magkano na, diba? 100 plus. So yung 100 plus na yun, sa isang buwan, magkano? Mga 300 to 400 din. After ko nga maligo at mag-ayos ng buhok, eto nagbihis na ako ng aking uniform. Dahil Wednesday ngayon ay nakaputi ako. At maya-maya pa lang ay umalis na ako at sakasakay na ng tricycle. Alam nyo guys, sobrang tagal ko na nagtatrabaho pero wala pa rin akong naiipon para sa sarili ko. At may kautangan pa yan. Marami nga pala akong utang guys. Haha. Kaya napakatipid ng babaeng ito. Kasi buwan-buwan binabawas na yun sa sahod ko. Bakit nga pala ako nagkakautang kahit ang tipid-tipid ko na tao? Kasi guys, nagpapagawa ako ng bahay. At hindi pala madali magpagawa ng bahay. Yung bahay kasi na yun na pinapagawa ko ay merong 4 na kwarto. Dahil 10 kaming magkakapatid, gusto ko yung maliliit kong kapatid ay merong mga kwarto rin na hiwalay. At hiwalay din yung kila mama. At kapag tuuwi kami doon sa probinsya ay meron din kaming kwarto. Dati kasi pangarap ko yun nung bata pa ako kasi never ko yun naranasan. Kaya naman ngayon kahit mangutang ako ay gagawin ko. Siyang haba na ng kwento, nakauwi na pala tayo. Tapos na pala yung office hours. Maglalakad lang kami ng 1 hour.